Oh. At ito pa ang matindi, mga kababayan. Oh. Dahil dyan, dahil sa paglabas ni Guteza, itong si Panfilo Lacson, mga kababayan. Si Panfilo Lacson at itong si Marcoleta, nako po, muling nagkainitan, muling nagbakbakan, muling nagpatotsadahan. Kaya itong November 14 rather, mga ka-GPnatics, ay isang magiging mahalagang tagpo ng nasabing pagdinig sapagkat sabi ni Lacson, all out na siya. At itong si Marcoleta, mga kababayan, 'di ba? Nagsalita rin. Bakit daw siya, mga kababayan, bakit daw po sila iniispayan nitong si Ping Lacson? Parang timang. O, paano yung pagkakasabi niya, GP? Ganito po. Itong si Marcoleta kasi, sabi niya, is this work of a senator, mga kababayan? Kasi ano daw, bakit kami iniispayan nitong si Lacson? Sabi niya ganon. Bakit siya nangihingi ng CCTV? Kasi hiningi daw yung CCTV dun sa Senado. Mga kababayan, yung pagpasok ni Guteza nung hearing. Diba? Yung surprise witness siya. Ngayon, napag-alaman ni Ping Lacson, mga ka-GPnatics, na ito daw si Guteza, ayon sa kanya, ay hindi basta-basta isang surprise witness lang na nag-walk in. Ito daw ay talagang malalim ang pagkakilanlan. Malalim daw ang kanilang, kumbaga, samahan, mga kababayan, nitong si Guteza, nila Marcoleta at ni Defensor. Kasi 30 minutes daw siya di umano, mga kababayan, na nag-antay bago siya ipinatawag doon sa pagdinig. Ngayon, kung iisipin natin, ano ang pwede nilang gawin sa loob ng 30 minutos? Siyempre, coaching. At nakita nyo naman, hindi pa sapat yung 30 minutes. Nagkanda mali-mali, nagkanda bulol-bulol, nagkanda, tawag dito mga kababayan, nagkanda limot-limot itong si Guteza. Putol ang kanyang mga binabasa. Mas magaling pa si Marcoleta na nagtuturo. Huwag kang magmadali, Mr. Guteza. Huwag kang mag-adlib. Basahin mo lang yung nakasulat. Mr. Chair, hindi ko alam na putol na pala yung binabasa ko eh. Binigyan ng script. Diba? Walang iya talaga. Oh. Ay, Ma'am Brenda Dicano, maraming salamat sa pag-share ng blessing niya. Oy, belated happy birthday sa'yo. Eto si Ma'am Brenda. Nakala ko si Ma'am Brenda Barton nung nakaraan eh. Salamat, Ma'am Brenda Dicano. Thank you. Okay. So, ayan, mga kababayan. Ngayon, ayon dito kay Lacson, diba, galit na galit si Marcoleta kasi nagkaroon nga po ng tawag dito, segment sila doon sa Bilyonaryo. Doon niya po sinabi yon na itong si Marcoleta ay nagwawala na siya daw ay iniimbestigahan ni Lacson. Bakit daw siya iniispayan? Yan daw ba ay trabaho ng isang senador? Teka lang, Marcoleta, hindi mo ba natatandaan na itong si Erwin Tulfo, di ba, kinuha din ni Lacson yung CCTV footage nung pagpasok ni Mina Jose. Tama ba yung Mina Jose at ayon, mga kababayan, doon sa Senado na akala natin si Jinggoy ang pinuntahan niya. Pero yun pala kalaunan ay itong si Erwin Tulfo. Eh si Erwin Tulfo hindi naman nagalit na kinuha yung footage ng CCTV. Just to clarify something, di ba? Just to clarify things. Pinatawag ngayon yung tao na yon, si Mina, tapos mga kababayan, at tinanong din itong si Erwin Tulfo. Na nagalit nga daw si Erwin Tulfo kasi nung una tinanong niya itong si Mina, sabi niya kung mayroon daw kinalaman sa flood control ito. Sabi ni Mina, wala daw, pero kalaunan nalaman ni Erwin Tulfo na mayroon daw kinalaman. Diba? Kaya sabi niya ganon, i-cancel nyo na yung kontrata natin sa paggawa doon sa Miranda ata yun, o mga kababayan, or terrace nitong si
Si Erwin Tulfo. Oh. Bakit ka nagagalit? Yun daw ba ay gawain ng isang senador? Mga kababayan, tingnan nyo pong maigi. Siyempre, ang ginagawa nyo sa Senado ay nag-iimbestiga. Ang ginagawa nyo dyan, lalong-lalo na ang Blue Ribbon, gusto nyang malaman kung may nangyayari bang sa buwatan, kung meron bang nangyayari na pagko-coach dito kay Gutesa, bakit bigla na lang lumabas ito? Mga kababayan, at si Lacson, alam naman natin, investigador yan. Oh, kung yung simpleng butas na yon ay kanyang palalagpasin, mga kababayan, pwede ring lumagpas ang pagkakataon na mahuli niya yung mga kasabwat ng taong ito. Diba? Ayon nga po dito, mga kababayan, kaya ayon dito sa kwento ha, at ito po yung kuliglig na nakuha natin, sabi dito, ay Marcoleta's fake witness. Senator Ping Lacson on Marcoleta's role in Orly Gutesa testifying as a witness. Wala na si Gutesa sa registered address niya sa affidavit. Ipinadala namin ang subpoena for Gutesa through Senator Marcoleta and Mike Defensor para sa susunod na November 14 Blue Ribbon Committee hearing. Chinek ko ang CCTV. Ito yung galit na galit si Marcoleta eh. Sa Senado nung araw ng pagdinig, dumating si Gutesa as early 8:27 in the morning. Dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, sinamahan siya ng staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. Pinababa at tinawag siya 10:27 AM galing sa gallery. Ganon kalawak ang pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta kasi maaga siyang dumating. Pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta. He stayed there for around 30 minutes. Pagkatapos lumabas, boom! Marcoleta should own up to Orly Gutesa's falsely notarized affidavit. And ang tagal ng 30 minutes, ano kaya ang pinag-usapan ni Marcoleta at Gutesa from 8:27 AM to 9 AM? Diba? Kahit lahat naman tayo, we are going to assume, mga kababayan, that this person, Marcoleta, kinoach niya itong si Gutesa ng mga sasabihin. Kasi ako, mga kababayan, kung wala talaga kayong, hindi talaga kayong magkilala ng isang taong ito, siyempre wala pa dun yung, yung tiwala, medyo magkakailangan pa kayo. Hindi, papasundo mo to sa staff mo, hindi mo yan patutuluyin doon sa opisina mo. 'Di ba? Patutuluyin mo ito, mga kababayan, doon na kaagad sa lobby. O kaya doon sa labas kasi kami, nung nagpupunta kami sa Congress or sa Senate, yung mga tao doon, yung mga resource person, mga ka-GPnatics, dumidiretso kaagad yan, doon mismo sa hearing. Pinapaupo lang yan doon sa likod. Or kapag sobrang dami po ng mga resource person, mga kababayan, nandyan lang yan sa labas ng pintuan. Hindi yan pinapapunta doon sa loob or opisina ng isang senador or ng mga kongresista. Alam niyo kung bakit? Iniiwasan nila na sabihin sila ay nagko-coach or kaya ay tinuturuan nila o kaya, mga kababayan, ay ginigipit o kaya naman ay tinatakot itong mga tao na ito. Yun ang iniiwasan. Kasi lagi kami dyan dati nila JDB, nila Mami Peng, 'di ba? At ng ibang mga pro-BBM vloggers. Alam namin yung sistema. Kaya nagulat din ako Ano? Si Gutesa pala ay nanatili ng 30 minutos doon sa opisina ni Marcoleta? Aba, sabi ko hindi kaya yan din yung inutos ni Sara Duterte nung nagpunta siya dyan. 'Di ba? Baka nagbigay ng go signal. At kung hiningi ni Panfilo Lacson yung CCTV, mga ka-GPnatics, bakit nagagalit si Marcoleta? It is his duty
mga kababayan, to conduct an investigation. And when you do an investigation, CCTV is the best evidence. Di ba? The best na ebidensya ang CCTV. Bakit mo naman aalisin ang pagkakataon na yung laman ng CCTV ay ibaliwalain mo or isantabi mo? Natural sa natural, kung ikaw ay investigador, kaya nga may CCTV. What is the purpose of the CCTV, mga kababayan? To capture? Di ba? What's really happening? Ano ba talaga yung nangyari? Oh. Anak ng baka naman to si Marcoleta para hindi abogado. Bakit? Teka lang, bakit ba natatakot ka na kinuha ni Lacson yung CCTV footages? Ha? Sabi niya pa kay Lacson, yan ba ay trabaho ng isang senador? Mga kababayan, galit na galit eh. Yan daw ba ay trabaho ng isang senador? Yang ganon. Yang ispayan kami. Hindi kayo ini-ispayan. Kinuha yun, mga kababayan, para mag-benefit ang taong bayan. Kasi iniisip nila, bakit itong taong ito? Ha? Bakit ganun na lang? Alam na alam, mas alam pa ni Marcoleta yung kanyang affidavit kaysa sa tao na to. Di ba? Oh. Sabi ni Upload Time, 30 minutes dapat kabisado na. Eh mahina daw si Gutesa. Mga kababayan, paano yun? Oh. Oh, capture the unexpected. Nag-review na si Gutesa, nagkamali pa. Na-tense, mga kababayan. Masyado pong ang nangyari ata, kinabahan masyado. Di ba? Oh. Opinion si Gutesa, nasa pangangalaga ng INC, baka nasa sentral nila. Siguro pati na din si Bantag dahil tandaan po natin, kapatid nila sa pananampalataya si Gutesa at Bantag. May nakakapasok ba sa sentral? Good question, mga kababayan. Meron bang investigador na nagtatago? Paano masosolve yung kaso? Correct. 'Di ba? Paano mo masosolve yung kaso kapag yung isang pinakamahalagang detalye, mga kababayan, ay pakakawalan mo, 'di ba? And pinakamahalagang detalye, kung merong sabi ni Marcoleta, pinaka-credible witness daw si Gutesa, may credible evidence din, mga kababayan. The most credible evidence ni Lacson is yung CCTV. Diba? 30 minutes, mga kababayan. Ang dami mo nang pwedeng gawin yan. Ha? Yung mga magnanakaw nga, segundo lang eh. Oh. Eh, syempre, yung 30 minutes, Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo eh. Ang dami mo nang pwedeng gawin yan sa loob ng 30 minutos. At sabi ko, kapag ikaw ay walang tinatago, bakit ka naman nagagalit? Bakit ka naman, mga kababayan, bakit ayaw mong payagan na kayo ay ispayan? Kasi kung wala naman akong tinatago, sige. Gawin mo lahat ng gusto mo. Pag hinalaan mo kami at siguradong sigurado na taas to kami, ay to ay kaming makikipagtinginan sa'yo. Diba? Pero kapag ikaw may tinatago, galit ka kaagad eh. JP, taas ng energy mo talo mo si Erwin Tulfo sa pagsigaw, galit ka. Hindi. Hindi nga mga kababayan. Minabawi ko na lang, ilabo na bata ko dito ngayon. Grabe. Kasi nga mabubuking sila, sabi ni Ma'am Jocelyn Para. 'Di ba, mga kababayan? Totoo naman eh. Mabubuking sila. Totoo yung sinasabi ni Lacson, na yung samahan nito, hindi lang basta-basta isang tao na nag-walk-in. Yung ugnayan ni Gutesa kay Senator Marcoleta na maaga siyang dumating, mga kababayan, ay talagang masasabi po natin, di ba? Masasabi natin na yung samahan nila ay hindi lang basta samahan o basta
nagkakilala lang ng isang araw. Kasi may kwento pa itong si may kwento pa nga itong si Mike Defensor na lumabas, gusto daw lumapit ni Gutesa noong si Marcoleta pa ang Blue Ribbon chairman. Pero nagtataka tayo, nakailang hearing pa bago, mga kababayan, nagpalit pa ng chairman bago siya lumapit, bago nakausap si Marcoleta. Or bago inilabas sa hearing? Iniready muna? Kaya lang, kung gano'n na nangyari, niready muna ng ilang linggo, ilang buwan, isang buwan mahigit, palpak pa rin. Naalala mo pa ba ang issue noon sa gustong pasukin ang sentral ng PNP at media kasagsagan ng Angel Manalo? Scandal, may nagawa ba silang lahat? Think of it. Naalala ko yan. Yung kapatid nila, si Angel, yung rin sa kanila, tawag dito, yung nagbunyag sa kalokohan ng kanyang mga kapatid at ng Iglesia ni Cristo. Sabi ni Ted Flores, ang pinakamalaking mali ni Marcoleta ay lokohin ang sarili niya sa paniniwalang siya ay bright, non-thinking INC lang at DDS ang maniniwala kay Marcoleta. Totally agree. Hindi siya bright, mga kababayan. Nililito lang niya talaga sa bilis ng kanyang pananalita at laging galit. 'Di ba? Naniniwala ako na si Marcoleta ay hindi talaga sabi nga nung mga illegal luminaries, legal luminaries, sabi nila si Marcoleta daw mga kababayan, lowest rank. Trabaho ba ng senador ang tumanggap ng state witness sa opisina niya 30 minutes bago ilabas sa hearing? Yan din dapat isagot ni Lacson kay Marcoleta. Trabaho mo rin ba na tumanggap ng state witness? Hindi, resource person, hindi state witness. Ng resource person 30 minutes bago ilabas sa hearing, 'di ba? 'Yun dapat. Mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo every time that we went there, yung mga resource person, hindi naman pumapasok yan doon sa mga opisina ng mga kongresista or ng mga senador Talagang nandun lang yan, nakaabang sa pintuan. Kasi doon sa pintuan, may nagpapapirma doon ng pangalan. 'Di ba? Kung ano yung purpose mo diyan. Kasi from point to point, dun sa gate, kailangan meron kang lista kung sino yung dadalawin mo doon, anong purpose mo. Pagpasok mo doon sa room, meron dong gwardiya na nagpapapirma din kung anong gagawin mo. Tapos kapag puno na yung loob, hindi ka papasukin. Pero pag maluwag pa, paupuin ka lang dyan sa nasa likod ng mga table. May mga upuan naman doon. Diba? Ang buong akala ko may kredibilidad ang iglesia. Katulad din pala sila sa mga DD shit, sorry to say. Alam niyo, hindi natin lalahatin, no? Hindi natin lalahatin. Hindi ko naman kinakalaban yan. Kasi may mga ilan lang talaga, kagaya ni Marcoleta. At minsan, yung iglesia na nagugulat nga tayo bakit laging si Sara Duterte pag may mga rally, pag may mga kakaibang mga mangyayari sa Pilipinas, lagi silang may pagtatagpo, laging may pakikipag-usap. GP, dapat madisbar na yang si Marcoleta para mabawasan ang kanyang kayabangan sa katawan. Dapat nga Dapat nga rin, hindi lang madisbar yan. Dapat yan, matiwalag din. 'Di ba? Dapat matiwalag din yan Nasa politika, mga ka-GP Natics, 18 years plus 6 years, magiging 24 yan. Kasi 6 na taon sa Senado. Bilang senador, 6 na taon. So, 24 years. Hindi pa rin tinatanggal, hindi pa rin tinitiwalag. Anak ng tinapa. Magkano bayad sa akin? 51 billion, Ray. Oo, meron niya ako, 10K, 10 karat pala, hindi 10K. Gullible, no? Iisa tansya ko dyan, bully dog si Marcoleta ng INC dahil posible
may matuklasan tayo. Protecting Sara and Diskaya. It's interconnected. They are in alliance. Kumita na yan kay Diskaya. Mga kababayan, malamang siya malamang. Ngayon kasi si Diskaya hindi niya na kayang ipagtanggol. Kasi sabi ni Miko Clavano at ng DOJ, mga kababayan, ano daw, absolutely, there's no chance at all, mga kababayan, na maging state witness ang mga Diskaya. Pero for sure, ako, naniniwala na talagang may money involved. Ano, amo ko bangag, mana ka doon, tingnan mo tanghaling tapat, nakasalamin ka, lakas ba tama mo? Gonggong. Alam mo, Ray, wala kang alam. Kaya nakasalamin ako kasi malabo ang mata ko. Okay? At saka masakit yung mata ko, nagluluha. Kung isa ka ba namang sandamakmak na tanga, engot, pumasok ka lang dito para mang-asar, 'di ba? Wala nang ano yan, talab sa akin yan kasi hindi mo alam yung background ko. Okay? Wala ka naman isa ka lang hamak na pulpul, ad hominem pamor. Ganyan kasi ang alam ng mga DDS kasi wala kayong may pantapat, 'di ba? Kaya ang gagawin ninyo, ad hominem, maghahanap kayo sa tao, tingnan natin kung anong pwedeng iasar natin dito. Ito nakasalamin, tanghaling tapat. GP pa utang limo. Wala nga Ako nga dapat bigyan mo, sira na yung PC ko. Good PM, Sir Romeo Barcibal. Si Marcoleta lang din ang may kopya ng affidavit ni Gutesa kasi daw madalian pero now lumabas na nag-stay ng matagal sa opisina niya. Yun nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo na mahuhuli at mahuhuli din sa bunganga. Doon sa nagsasabi sa akin na may amo ako, mga kababayan, nakikita mo ba ako na lumalabas, merong tawag dito, mga kababayan? Nandito nga lang ako sa bahay, may amo. May amo. Si YouTube lang ang amo ko. At yung asawa ko, at yung nandoon sa taas. Yun lang yun. Kung makatulog kay JP, akala mo naman siya. 'Di ba? Ano pa nga ba, mga kababayan? Hindi, hayaan nyo lang yan. Hindi naman nagmumura. Pero kapag nagmura, bahala na yung mga moderator dyan. 'Di ba, Sir Tommy? Paano na sisikmura ng pamunuan ng INC ang pagsisinungaling ni Marco Beta? Sabihin na naman nila dyan, sigurado, mga kababayan. Iba naman ang labas kami dyan. Iba yung sinasabi ni Marcoleta, yung kanyang opinion ay hindi yan stand ng INC, sasabihin nila. Oo, bobo nga GP, kaya pang-asar lang ang kaya. Ano pa nga ba? Mga kababayan, kapag wala kang, di mo kayang makipag-argumento, ad hominem ang gawin mo. Diba? Galit tuloy si Ganing Archola. I-block mo nga, trolls ka, GB. Walang pakialamanan po. Maayos naman siya nagbabahagi sa atin po. Pasalamatan natin ito. Salamat, Mayna. Yung mga member pala ng INC dyan, mga kababayan, hindi ko kayo binabanatan, ha? Pero meron, hindi ko kasi kayo nilalahat. Meron lang talaga na buwisit ako. 'Di ba? Nakakabwisit. Kasi nagiging hindi patas. Merong mga tao na nandun sa politika, sa halip na dapat, mga kababayan, sabi nga po ng kanilang doktrina, ay bawal ang manghimasok sa politika. Di lalong-lalo na, bawal tumakbong politiko. 'Di ba? Nagiinit na ako. May reward bagbura kaya may 1 million kang delete. Yun lang. Huwag mo sila pansinin, GP. Wala namang kasi may labas na ebidensya ang mga DDS na mga tanga at bobo. Ano pa nga ba, mga kababayan? Ganyan din si Marcoleta. Ngayon, balikan ko lang konti. Bakit ko sinasabi na magiging mainit ang November 14? Ngayon pa lang, mga kababayan, ini-intimidate na ni Marcoleta itong si Ping Lacson.
Ngayon pa lang, nagbibigay na ito ng mga pahayag sa kung saan saang mainstream media, tawag dito, nagpapa-interview na to at sabi ko nga kung ano-ano ang kanya mga statement, mga kababayan, laban dito sa aksyon na ginagawa ni Ping Lacson. Parang feeling niya siya, ikaw pa rin ba ang Blue Ribbon Chairman, Marcoleta? Si Lacson may sariling pamamaraan. It's up to him kung paano niya ireresolbahin, kung paano niya aaktuhan at kung paano niya sosolusyonan ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Kung paano mag-imbestiga, bahala siya doon, wala ka nang pakialam. Kung wala ka namang kinalaman at wala kang tinatago, 'di ba? Just be it. Oh. Bakit ka takot? Ganyan talaga mga didishit na garapata, no? Sweet Tally Babe, shoutout. Naku po, Sir GP, si PBBM nga nagtatrabaho samantalang si Lustay nagsasayaw-sayaw ng ecstasy, no? Mukhang high siya at naka-ecstasy yata. Ay, nako, mga kababayan, talagang natatawa na lang ako sa sinasabi. Trabaho daw ba ng senador? Na ispayan ang kapwa senador. Eto lang yan, Marcoleta. Kasi nadadawit ang pangalan ng mga kapwa senador. 'Di ba? Napapangalanan, lalong-lalo na si Villanueva, etong sila Jingo Estrada, at kung sino-sino pa. Oh, ngayon, hindi naman siguro masama, 'di ba? Nasundan yung CCTV. Dahil baka yun ang magturo ng katotohanan. Baka bawal sa iglesia, GP, pag wala kang pera, pero kung may blagay ka, siguro hindi ka ititiwalag. Nako! Nako! May punto, may punto. May punto. Tama. Kasi yung kapitan nakakilala ko, tumakbo, tiwalag agad. Tiwalag agad. Magandang panoorin to sa November 14. Abangan natin, mga kababayan. Hindi ako uwi ng probinsya para lang dito. Dati credible ang mga Diskaya, now Gutesa na. Siyempre, tapos na siya sa Diskaya eh. Wala nang pag-asa yon, so kailangan kay Gutesa naman. Si Gutesa lang daw kasi, mga ka-GP Natics, ang may personal knowledge doon sa paghahatid ng 48 million kada maleta daw. Natatawa ako doon sa isang nagsalita pa, sabi niya gano'n. Merong nag-interview, sinabi niya gano'n, nakita mo ba, nakapasok ka na ba sa bahay ni Martin Romualdez? Alam mo ba na ang kanyang property doon sa Forbes Park ay 3,000 square meters? Samantalang, mga kababayan, nag-research tayo at meron din lumabas sa mga balita. Teka lang, ang kabuuan ng Forbes Park ay 250 square meter. Tapos kay Mike Defensor 3,000. 'Di ba? Dapat GP marinig ang pinag-uusapan sa CCTV. Ay, mas matindi kapag narinig yung pinag-uusapan sa CCTV. Kaya lang, mga kababayan, pagdating po kasi ng opisina na yan, hindi na yan, wala nang CCTV sa loob ng opisina. 'Di ba? Kasi na yun masasagasaan na yung right to privacy. Hi, Ma'am Becca Marquez, nakaabot ka. Kasuhan na yan si Marco Beta, no one is above the law.